Libreng debit card dito sa Maribank. Paano nga ba ito makuha gamit lang ang phone mo? At paano na rin ito pwedeng magamit? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Maribank app, merong cards. So, pag tinap mo yan, ito agad yung makikita mo. Pwede nang mag-apply. Also, dito sa bandang baba, yung cards na tab, pwede ka rin mag-apply from there. Pag nag-scroll down tayo dito, meron tayong option ng free physical card. Pero may charge yan na 49 pesos. Pero pwedeng malibre kapag meron kang at least 5 in-store transaction. Ibig sabihin na gamit mo to sa mga establishment sa labas. Mapa, supermarket, restaurant, o basically ginamit mo to within 30 days or 1 month. Pwedeng ma-refund sa'yo yung 49 pesos. Pero kung gusto mong ma-explore talaga yung isang option na talagang libre, wala nang babayaran ka agad, tap mo tong apply now. At merong option ng virtual card only. Para kanino ba to? Just in case na tingin mo, hindi mo naman kailangan talaga ng physical card, hindi mo naman kailangan mag-withdraw gamit yung card na yan. Instead, gusto mo lang magamit for online payment, magamit yung 16-digit card number, pwede sa'yo ang virtual card. So, i-tap natin yan, tap proceed. Ito yung card or yung name pala na mag-a-appear sa card. Tap confirm. At mula dito, meron na tayong virtual card. Sobrang bilis, wala tayong kahit anong error na napansin. Kung mapapansin nyo, wala pa yung 16-digit card number na kakailanganin natin kapag i-enroll natin siya for payment. Tap nyo tong view details at andito yung 16-digit card number, yung expiration date or valid through, yung CVC. Andito yung pangalan ninyo. Pwede nyo rin tong i-lock online para nga naman hindi magamit, lalo kung alam ninyong hindi nyo siya gagamitin for any transaction. Sa settings, pwede nyo rin i-update yung sa limit niya. Halimbawa, card usage control, ginagamit nyo for payment sa mga e-commerce sites or sa mga website or sa mga apps. Pwede nyo bawasan yung limit niyan. Let's say 50, gawin natin 10 or mas mababa pa. Tap nyo tong done, save nyo lang at na-update na natin yung limit. Pwede rin i-replace or i-cancel yung card. Merong option dito. Sa help center, pwede nyo rin i-explore yung iba't ibang option. So from here, dahil meron na tayong card number, valid through, or expiration, CVC, pwede na siyang magamit sa mga online payment. Mapa-subscription man yan, or may binibili tayo, pwede nating i-enter yung card. So mapapansin nyo, may mga na-enroll na ako dito dati. Para makapag-enroll, i-tap nyo lang tong add credit or debit card. At mula dito, hingin na nga yung 16-digit card number, yung valid through, at magiging CVC. At siyang pwede na magamit for your subscription o mga payment online. At ganun kadali, mag-avail ng virtual card sa Maribank. Hindi na kailangan maghintay na ma-deliver. Instead, sa app mo, pwede mo itong ma-access anytime. Pwede mo pang ma-lock. Pero just in case na gusto mong mag-order ng actual card, magagamit mo to sa labas, pwede kang mag-order. Dito sa bandang baba, mag-scroll down lang, tap order now, tap apply now, and then, i-tap mo lang tong delivery address, ilagay dito yung address kung saan ba ipapadala ng Maribank yung mismong card mo. So, yun yung mga details about sa Maribank. Libre ang virtual card nila. Also, yung physical card, pwede rin maging libre kung magagamit mo or mamimit mo yung terms and conditions nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!